Mga kapuso, andito tayo ngayon sa um, Municipal Waste Reduction and Management Office ng Trento sa Agusan del Sur. Isa yung Agusan del Sur na maapektuhan ng bagyong Basyang. Kaya naman, yung kanilang ginagawa naghahanda na sila, especially yung kanilang mga kagamitan, magagamitin sakaling may kailangang i-rescue. So, andito na yung mga gamit nila, like yung mga life vests, yung mga floating devices, especially yung gagamitin kung kailangan merong ipa-evacuate, no? Kung tataas na yung tubig. At saka ito rin yung mga gagamitin na lang mga boat, no? Saka ito, yung iba-iba pang mga kagamitan. So, handa na sila, ready na sila sa posibleng epekto, no? Ni bagyong Batra. Si Sir Johnny, yung head ng MDRMO ng Trento. Sir, yes po, kumusta po yung paghahanda? So, pala ngayon, yesterday, magdala pa kami sa nung dapat mangyari sa Baguio, Bastian. So, until now, we are preparing ganito mga gamit. So, anytime, hindi na kami deploy kung meron mga evacuees, so, kailangan namin. So, hanggang 24 hours monitoring namin hanggang bukas. Sir, ayon sa pag-asa, yung Agusan River Basin natin yung parang tatanggap talaga ng matinding ulan. Yes po. Oo. So, ano po yung mga preparation natin for the flooding? From east to north, affected kasi yung Davao de Oro at sa part naman ng sa south, Opo. affected naman yung Butuan City. So, nasa gitna po tayo. So, anytime, pwede tayong magkaroon ng flooded area. So, sa part naman dito sa Trento, Agusan del Sur, ang pinaka-affected area namin yung part po ng Barangay Kapaton at saka Barangay Manat. So, yan po yung backwater from galing po ng Davao de Oro, mga babalik mo dito sa Trento. So, yan po ang barangay na first affected for flooding. Composed of 16 barangays ng Municipality of Trento. So, sa part doon, ang pinakauna is Kapatungan, Basa, at saka Barangay Manat. Yung tatlong barangay yun. At saka poblasyon sa part na mayroon tayong kanyang mga affected areas. So, sila ang pinakaunang affected po. Sir, sa ngayon, wala pang mga preemptive evacuation? Meron na po tayo partially sa Barangay Santa Maria. So, kahit konti pang tubig, nag-evacuate na sila kasi yan ang mandate namin. So, huwag nihintayin pa ng mas lalong lumala yung sitwasyon. So yan muna ang ating update dito. Ito si John Diaz Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-uulat para sa GMA Integrated News.